Yan, good morning po sa ating lahat. Good morning po. At syempre, gusto ko munang sabihin na congratulations. Congratulations kasi for more than 3 months, palagi ko naman, tayong mga mananampalataya ay nakakasunod doon sa mga guidelines na ibinigay ng gobyerno. Syempre, hindi pa rin tayo lumilihis doon sa guidelines na ibinibigay ng Panginoon from the Bible. So congratulations because I believe that we are doing well. Amen po? Ayan, I believe na tama po ang inyong ginagawa para po maiwasan yung pag-spread ng virus at para, tawag dyan, mabilis nang makarecover ang ating lugar. So sumusunod tayo. So congratulations. And this morning, ang atin pong pag-uusapan, the title of our message, Living in a New Normal. Ayan, living in a new normal kasi we're already in this new normal. So, pangangatawanan na natin ito. At ang ating passage, manggagaling po sa Book of Numbers 14:1-9. So, I'd like to introduce first our message for today. Again, the title, Living in the New Normal. So, for our introduction, sabi rito, trying to live in a new normal is so hard, where life is drastically different kumpara doon sa kung nakasanayan na natin. At saka minsan, ito ay hindi agad magbabago at minsan, yung buhay natin ay talagang hindi na nagbabago. Minsan kahit new normal na, yung iba ay ganun pa rin naman ang buhay. Kaya lang, sabi nga, it's a bit different kasi, tawag dyan, merong drastic change. Biglang nagkaroon ng maikling pagbabago. So with that, mga kapatid, nais ko po na basahin po natin ang ating passage. So hinihiling ko po na ang lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. So basahin po natin from the book of Numbers, chapter 14. Ayan, verses 1-9. Sabi po dito sa New International Version, sabi po sa verse 1, that night, all the people of the community raised their voices and wept aloud. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, if only we had died or in this desert, why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? And they said to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Then Moses and Aaron fell face down in front of the whole Israelite assembly gathered there. Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, tore their clothes and said to the entire Israelite assembly, the land we passed through and explored is exceedingly good. And if the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey. Give it to us. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will swallow them up. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. So, purin po ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mayang salita. Manalangin po muna tayong sandali. Aming Diyos, salamat pong muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang kami ay makapakinig ng iyong mayamang salita. O Diyos, sa pamamagitan ng mga mensaheng ito, makatulong ito, Panginoon, sa amin as we live in this new normal, sa pamamagitan po ng liwanag ng Biblia na kung saan makakatulong po sa amin upang nasa gayon ay matulungan po kami to adjust for the change at saka po sa mga transitions in life, Panginoon, as we live in this new normal. So, God, we believe that kayo po ang patuloy na tutulong sa amin and through this message, open our hearts and mind na Panginoon, tanggapin namin ang mensaheng nagmumula sa iyo. Muli, O Diyos, sa iyo namin nais ibalik lahat ng papurit at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maaari na po tayong maupo. So, as we read yung chapter 14 ng Book of Numbers, so apparently, nakikita natin that the Israelites seem to be living also in a new normal.
Parang new way of life din yung pinagdaraanan nila. Especially dyan sa chapter na yan, natin pong mapag-uusapan ngayon. At new normal kasi, imagine, di ba nabuhay sila sa Egypt for so many years. And then nung makalabas naman sila ng Egypt, eto, nasa wilderness sila, and decades, inabot 40 years sila dyan sa desert. And ang transition, etong time na ito, sa chapter 14, ito yung nagpe-prepare sila na pumasok dun sa promised land, dun sa Kanaan. Kaya nga, ang daming changes in their way of life. Kasi from Egypt, I don't know, alam nyo naman yung nasa Bible, di ba, namuhay sila as slaves. Pero hindi natin alam kung ano pang naging kabuuan ng buhay nila doon. Kasi, sabi sa Biblia, nahihirapan sila, di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, ayoko nahihirapan ng aking mga anak. Kaya ilalabas ko sila ng Ehipto. So, grabe siguro yung change. Kasi pagdating nila sa desert, biglang parang naging unproductive naman sila kasi disyerto yun eh. So, ibang klaseng pamumuhay naman yung ginawa nila. And now, papunta sila dun sa another new normal. Kasi papasok sila dun sa tinatawag ng land of Canaan, yung promised land. At nakita natin dito, na kung sila ay namumuhay doon sa bagong new normal, na andun sila ngayon sa point ng pinakamahirap na stage. Isa kasi sa pinakamahirap na stage ay yung pong tinatawag na transition. Ang transition, ito kasi di ba hindi naman biglaan tayong nagbabago from our kinasanayan na, tapos biglang magkakaroon nga ng change. Siyempre may transition yan. Hindi naman bigla-bigla nasanay ka na agad. Like let's say, wearing face mask. Kahit ako personally, talaga nung una, hirap na hirap po akong huminga kapag naka-face mask ako. Pero later on, hanggang sa parang nasanay na ako, nung una nga, minsan nakakalabas na ako ng bahay, medyo malayo-layo na ako, bigla ko naalala, wala pala akong face mask, babalik ako yun. Minsan yung quarantine pass, nalilimutan ko rin, di ba? May mga transition talaga na parang hindi mo bigla agad na makukuha yung new normal. Pero later on, yung transition na tinatawag, yung mag-a-adjust ka, you will remind yourself, you will discipline yourself, at yun yung isa sa pinakamahirap na stage. Yun nga pong tinatawag nating transition. And kung nakikita nyo po yung picture dyan, yung Numbers chapter 14, na meron dyan yung mga tent, kita doon sa paligid ng tent of meeting. Sabi doon, kung itutuloy po natin yung pagbasa sa book of Numbers, sabi kasi sa verse 10, but the whole assembly talked about stoning them. Then the glory of the Lord appeared at the tent of meeting to all the Israelites. So yung picture dyan, that the Lord appeared dun sa tent of meeting sa lahat ng mga Israelites. Bakit? Kasi nga, nagkaroon ng parang kaguluhan that time. Yun yung binasa nating passage kanina, at doon po tayo magdudwell sa passage na yon. So let's see, para mas maintindihan po natin yung chapter 14, I'd like to give you a brief background ng ating chapter 14. So syempre, babalikan muna natin yung chapter 13 para maunawayan natin bakit ganun yung nangyari dun sa ating binasa. So ang background sa chapter 13, so una, they explored yung Canaan. Sabi dun sa verse 1 hanggang sa mga sumusunod, pumili ang bawat tribo ng isang representative. And I believe, sabi nga dun sa mga commentary, na yung mga representative na yan, syempre, they are one of the best. Pumili sila ng maaring pinaka-faithful, pinaka-strong, able to fight. Best yung pinili nila for each tribe. So yung 12 spies, isinugo ni Moses para tingnan kung ano bang meron dun sa lupang pangako. So dun nag-flow yung story. Pagdating sa sumunod na mga talata, pagdating sa verse 17, so pumunta na sila doon. Ito yung nangyari. Nung in-explore nila yung Canaan, meron silang napansin. Ano yung napansin nila? So, syempre, dahil promised land yun, medyo maganda yung nakita, pero meron pa rin silang ibang nakita. Meron kakaiba. Ayan, higante. Pagsapit doon sa kanilang report, ang sabi nung 10, alam niyo na yung story, di ba, ng chapter 13, sabi nung 10, papatayin lang nila tayo pag tumuloy tayo doon. Kasi mga higante ay nakatira doon. Para bang tayo mga tipaklong lamang sa harap nila. Sabi nung 10. Sabi nung 2, kasama nung binasa natin kanina, si Joshua, son of Nun, at saka si Caleb, son of Jepune. Sila yung 2 na nag-report positively. Ano sabi nung 2? Nung 2, sabi nila, ang ganda ng lupain. Yung mga prutas doon, ang lalaki ng bunga. Di ba? Sabi doon, ito yung blessing siguro na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Napakaganda, tara, lusubin na natin. Anong sabi nung 10?
wag. Ang report ng 10, very negative. Mamamatay tayong lahat pag nilusob natin yon. So ngayon, pumasok tayo dun sa chapter 14. Kaya pagdating sa chapter 14, ano yung bungad? Nag-iyakan yung mga Israelites. Na para bang tila hindi sila ready for the change. They are not ready to live a new normal. Kasi yung new normal na binibigay ng Lord, actually, sabi nung dalawa, ang ganda. Kasi pag pumasok tayo doon, ang gandang new normal yung papasukin natin. Imagine, from Egypt, we were slaves. Here in the desert, tayo ay mga hindi tayo maging masyadong naging productive. But there, doon sa promised land, doon sa Canaan, we've seen, sabi nung dalawa, napakaganda. Napakasagana ng lupain. Flowing of milk and honey, yung sabi roon. So ngayon, papasok tayo doon sa chapter 14 at anong naging resulta ng adapting to change. Di ba nga, ang pinag-uusapan po natin, living in normal. Kasi ang pinakamahirap na stage nga po ay yung transition. So baka kasi merong mga hindi pa handa, at syempre yung iba ay handa na, at makikita po natin yung contrast nung dalawa. Ayan, tingnan natin yung contrast. Let's talk about adapting to change. Kasi we are living in a normal, at yung mga tao sa Old Testament, parang ganito rin yung sitwasyon. They are living in a normal, pero merong pagkakaiba dun sa handa na at dun sa hindi pa handa. Ito yung mga hindi pa handa. Sabi sa verse 1, anong sabi nung Numbers 14 verse 1? That night all the people of the community raised their voices and wept aloud. So the people, dahil hindi pa sila handa, they lament. Nanagoy sila, nagluksa, nag-iyakan, naghagulgulan pag-iyak. Kasi nung marinig nila yung report, sabi nung 10, majority, di ba? Sabi nung 10 out of 12, mamamatay tayo. Sabi doon sa kanilang report. So nung narinig yun ng mga tao, nag-iyakan sila. So it means, para bang merong konting panic. Hindi talaga sila prepared. Kaya nag-iyakan yung mga tao. Pero tingnan niyo po doon sa part naman ni Moses, ni Aaron, tsaka si Joshua and Caleb. Sabi rin sa verse 5, Then Moses and Aaron fell face down in front of the whole Israelite assembly gathered there. Joshua, sabi sa verse 6, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, who were among those who had explored the land. Sila yung minority, yung 2 out of 12 na nag-report positively, they tore their clothes. So meaning, umiyak ba sila? Yes, they also cried. So it doesn't mean na hindi sila handa. Kasi karamihan sa atin kapag hindi tayo handa dun sa bagong mangyayari, para bang bigla na lang bumabagsak yung luha natin na, Lord, ano ba naman ito? Baka hindi ko kayanin. And that the people, yung mga Israelites, nag-iyakan, naghagulgulan. Why? Dahil sa takot na feeling nila, mamamatay na sila. Kaya nga yung iba, nung dumating itong pandemic, nag-iyakan din eh. Na feeling nila, ay mamamatay na tayo. Katapusan na ng mundo. Ang daming lumabas na ganyan. Diba? Yes, umiyak din sina Moses, sina Aaron, di ba? Sabi doon, they fell face down. Umiyak din sila. They tore their clothes. Sabi doon, di ba? Sa Old Testament, yung mga during patriarchal times, kapag nagluluksa sila, pinupunit nila yung kanilang damit, hindi sila nag-aahit, hindi kumakain, ganyan sila magluksa. So bakit nila pinunit yung kanilang damit? Bakit sila umiyak? But again, I said, but they are ready. Di ba? Ready na sila. Kaya nga positive yung report ni Joshua and Caleb. Kaya nga nagpasugo sina Moses and Aaron dahil ready na sila to capture Canaan. Pero bakit umiyak din sila? Kung sila ay ready na. Alam niyo ang iniyak ng mga yon, ng mga leaders na yon? Naiyak sila dahil yung mga tao ay para bang nawala ng tiwala sa Diyos. Naiyak sila kasi alam nila, nakasunod nun, kapag tumalikod ka sa Diyos, may kasunod na parusa. Umiyak yung mga leader kasi they are aware na kapag tumalikod ka sa Diyos, ang kasunod nun ay kaparusahan. Kaya umiyak din sila. But it doesn't mean na hindi rin sila handa, kagaya ng mga tao. So tingnan po natin maigi yung contrast na nasa screen. So second John, sabi ron na yung mga tao, because they are not ready, they grumble. Anong sabi sa verse 2? Babalikan po natin yung ating talata. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron. Nagreklamo sila. The whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this desert. Sabi nila, mabuti pang namatay na lang kami doon sa Egypto o kaya dito sa desyerto kaysa doon kami mamatay doon sa mga higante. At diba? They grumbled. Nagsisihan sila ngayon. Naghanap ngayon ng tao ng mga masisisi. Bakit? Because they are not ready to adapt the change.
But again, God is preparing them for a new normal. Ang problema sa tao, dahil nga nawala ng tiwala, naghahanap ngayon ng masisisi. Sa panahon ngayon, ganun din in our new normal. Na minsan kapag hindi na maganda ang nangyayari, para bang hahanapan mo, sino bang may mali? Sino bang may kasalanan? Tapos sasabihin mo, ay kasalanan yun nung nag-positive. Nagkalat pa eh. Diba? Naghahanap lagi ng masisisi. Maybe not ready to adapt for the change. But tingnan natin sa kabilang banda, dun sa ating contrast, sina Moses and Aaron, kasama nila si Joshua and Caleb. Sabi rin sa verse 7, they said to the entire Israelite assembly, sabi nung dalawang nag-report ng positive, the land we passed through and explored is exceedingly good. Instead of grumbling, they see the good things. They did not grumble. Kasi kapag nag-grumble ka, ang nakikita mo kasi kung ano yung masama, kung ano yung hindi maganda. Pero, sabi ko nga tayong mga Kristiyano, kahit hindi maganda ang nangyayari, we are still able to see the good things around us. At yun yung ginawa ni na Joshua and Caleb because they are ready to adapt the change. At tayong mga Kristiyano, doon natin ipine-prepare yung ating sarili to adapt this change, to live in a new normal in a way na nakikita pa rin natin yung something good. Na hindi lang bad yung ating nakikita. Because instead of grumbling, let's praise God dun sa mabuti pa rin mga nangyayari. And speaking of seeing the good and bad things, I'd like to share to you yung isang story na nabasa ko. The story about the parachute. Meron daw dalawang magkumpare, nag-uusap. Sabi nung isa, naaalala mo ba si kumparing Juan? Sabi nung pangalawa, sinong paring Juan? Yung nakasakay ng helicopter. Parang hindi ako pamilyar doon. So, ano ba nangyari kay paring Juan? Sabi nung pangalawang lalaki. Sabi nung una, kasi nung sumakay pala siya ng helicopter, nalaglag siya. Sabi ko, masama yun. Pero may parachute siya. Good. Kaya lang yung parachute, hindi bumukas. Ayaw gumana. Naku, sama nun. Pero, merong mga dayami dun sa kanyang babagsakan. Uy, that's good. Pero, merong kalaykay na nakatihayang ganyan. Naku, that's bad. Pero sumablay siya. Uy, buti naman. Sumablay siya sa dayami. Talagang napakasama. Nasa niyang ganon. So, meaning, ang mga tao magaling makita what is good and what is bad. Pero tayo sa sitwasyon natin, mga Kristiyano, pasalamat tayo, meron tayong Diyos di ba? Na yung nagpapalakas sa atin, nagbibigay sa atin ng comfort. Na kahit sobrang sama ng mga nangyayari, we're still able to see the good things behind it. Di ba? Like sa family nga namin talagang grabe na yung nangyari. Sunod-sunod na po Parang feeling ko, ang bigat na nga ng situation kasi no normal, ang daming adjustments. Yung aking mag-ina nga, hindi na nga lumalabas ng bahay May 3 buwan na hindi lumalabas. And something bad na nangyari, 2 weeks ago, yung aming baby, nilagnat 2 days on and off yung lagnat. So, pina-check namin sa hospital. At ang findings, meron siyang measles. Kasi naglabasan na yung niya Natakot kami, akala namin dengue rin. Akala sa hospital, dengue rin. So, nagpa-check, nagpa-laboratory si baby, measles. 6 months pa lang siya that time. Sabi ng doktor, very early for her. Kasi ang vaccine for measles pang 9 months. 6 months pa lang ang baby. So, natakot kami, nagreseta ng gamot, ganyan. Tapos, pinabalik kami kinabukasan. Then, kinabukasan, nagpa-check ulit. And then, they found out na hindi talaga siya dengue. Okay yung platelet. 2 beses itinest yung blood. At dahil measles nga, at ang sabi nung doktor, congratulations. Kasi yung anak nyo, malakas ang immune system. Meron siyang antibodies at kaya niyang paglabanan yung sakit na yun. Actually, mahirap yun. Kasi ang complication niyan, maaaring parang pneumonia, mahirapan huminga, parang hiccup. Kaya pag inubos-inupon yan, ibalik nyo agad, sabi ng doktor. Natakot kami. Kasi yung pneumonia, lahat ng symptoms niyan, kamukha ng COVID. Kung pagkamalang may COVID yung anak ko, anong mangyayari? Bago nga kami makapasok sa ospital, katakot-takot na interview, pagkahirap-hirap, pagbalik namin kinabukasan, gano'n na naman. But the following day, pasalamat namin sa Panginoon kasi bigla gumaling. Kuminis bigla yung kutis. Nagtanggalan yung mga rashes. Talaga kung makikita nyo ng first day, grabe, pulang-pula na, guwit-guwit ditong parang tigre. Sabi ko, grabe Lord, ano ba nangyayari? And then ito na nga lang, last Thursday, si Mrs. naman, nung biglang tumayo siya, nahilo daw siya, bumagsak. Ayun, nabali ang buto. Kaya kahapon, galing kami San Pablo, pinalagyan ng yung RoboSplint, synthetic cast na iniya po sa ganito. Ang bigat-bigat. Grabe, sabi ko, Lord, bakit ganun? Sunod-sunod. Samantalang yung wife ko, kapapanganak lang last December, na-operahan last July,
during pregnancy. Sabi ko, parang so much pain na yung natatanggap niya. Kaya sabi ko, Lord, baka pwedeng ako naman. Baka pwedeng ako naman yung tumanggap. Pero narealize ko, parang sinabi ni Lord, oy anak, huwag kang ganyan. Siguro kung ikaw yung nakaramdam ng ganyan sakit, baka hindi mo kayanin. Kasi sa totoo lang, mas malakas pa yung asawa ko kaysa sa akin. Kaya sabi ko, baka kaya sa kanya nangyari yun. Pero now, we were still able to see the good things behind it. Na kahit hindi maganda ang nangyayari, nakikita pa natin kung anong mabuti doon. Alam mo, nagkasakit yung baby namin. Isang bagay na napatunayan namin, ay napakabuti ng Lord. Kasi yung anak namin, talagang strong. Fighter siya, di ba? Imagine, nung na-opera si Mrs., 5 months siyang nasa loob. Napakaliit pa niya doon, pitos, inunanan niya yung bukol na tinanggal kay Mrs. Fighter yung baby at ang lakas ng immune system. Ito po ha, simula nung ipinanganak yon hanggang nung nag-6 months, hindi yun na ospital. Hindi kagaya nung aking unang naging dalawa na linggo-linggo na lang yata, buwan-buwan ay bumabalik kami sa ospital. Ito, noon lang at congratulations pa ang sinabi ng doktor. So we are still able to see the good things. At sa misis ko naman, nakita ko na talagang yung pagiging matibay, higit sa faith, yung pain tolerance niya, parang naging, sabi ko baka mas malakas na siya kaysa akin. Ako, iba ako eh. Kaya nga tawag sa akin, no, ako'y bata pa, nana, o papaya, yung ganyan. Yung konting matusok na ng konti, iyak na. Baka hindi ko talaga kayanin, pero nakita ko sa kanya, at dahil doon, parang ako pa yung nako-comfort eh. Kasi nung una nakikita ko talaga siya pagka yung, dahil nga nakasaktan siya, yung umiiyak siya. Pero alam ko mas strong siya inside eh. So 'di ba, makikita pa natin what's something good about it. Para bang mako-question mo, Lord, bakit ganun? Puro masama na lang bang mangyayari? But again, I'm ready to change, ready ka mag-adapt dun sa change, you're still able to see the good things. Because if you're not ready, ituloy po nating study. Sabi sa verse 3, sabi ron, yan, why is the Lord bringing us to this land? Only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? What did they do? Yung mga tao, they blame God because they are not ready to adapt that change. Ngayon, naghanap sila ng masisisi, di ba? They grumble against Moses and Aaron. Actually, tama naman yung approach. Na yung leader agad yung in-approach nila. Kaya lang, biglang, sinisi na ngayon nila ang Diyos. Ay, ganyan po ba ang gusto nyo mangyari? Na mamatay na lamang kami rito? Na yung aming mga anak at mga asawa ay mamamatay dito sa mga kalaban, di ba? Sinisi ngayon nila ang Diyos. Bakit? They are not ready for that change. Kaya sa ating new normal, ganun din. Kapag tayo ay hindi pa naka-adapt at hindi pa tayo nakalagpas doon sa transition, minsan talagang dumarating yung point in time na kakausapin mo yung Diyos eh. Magkakaroon ka ng mga tanong. Mamaya mapag-uusapan natin yan. But again, tingnan naman natin yung mga naging ready na. Sina Joshua and Caleb, kasama na sina Moses. Sabi sa verse 8, if the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Anong sabi ng verse 8? That they believe God's promise. Diba? Ang pinanghawakan nila ay yung pangako ng Diyos. Kaya ipinakita doon, to adapt the change, kailangan kahit hindi maganda nangyayari, you're still able to hold on, to cling doon sa promise ng Lord instead of blaming Him. Kasi maraming mga tao ang sinisisi na kapag wala ng ibang masisi, Diyos na ang sinisisi doon sa mga bagay na hindi magandang nangyayari. But again, ang new normal kasi, hindi lang po siya yung kagaya ngayon. Actually, marami ng pagkakataon na tayo ay nakaranas ng new normal. Sige po, ganito yan. Ang new normal, it could be maaring a life after a loved one dies. Di ba, halimbawa, namatayan ka ng isang mahal sa buhay, di ba? Parang new normal din yan. Pero mo, mabubuhay ka na wala siya. Di ba? It's a kind of new normal. Ano pa? Yung bad news about your health. Kunwari, nabaltaan mo na ganito ka pala, mayroon kang hypertension. So it's a new normal for you kasi mabubuhay ka na ngayon in a different way. O ano pang klase ng new normal? Yung let's say prolonged unemployment. Medyo matagal-tagal ka walang trabaho. It's another new way of life. Adjust. Adapt to change. Ano pa? Yung new place to live. Halimbawa, lumipat ka ng tirahan, parang new normal din yan, di ba? Mag-a-adjust ka. Ano pa? Like yung retirement.
Di ba? Yan yung mga klase ng new normal. Hindi lamang po yung nararanasan natin ngayon. Kaya itong new normal na pinag-uusapan natin, maaari siya maging applicable sa iba't ibang mga aspect ng buhay natin. Di ba? Yung tipong kapag ka nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng trabaho, yan, lumipat ka ng tirahan, biglang naging iba ang boss mo. Di ba? It's a new way of life. Pero ang kailangan, mag-adapt ka sa change. At dumating yung point in time na panghawakan mo pa rin ang promise ng God. So balik tayo dun sa ating contrast. Adapting to change, dun sa mga hindi ready, ito yung sabi nila sa verse 4. And they said to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Ang mga hindi ready, anong ginawa nila? They rebel against God. Kasi nagrebelde sila against dun sa leader na itinatag ng Lord for them. So anong nangyari? Dahil hindi sila handa, nagre-rebelde. At ang pamumuhay natin in a new normal, kapag hindi ka handa, ay talagang susukuan mo ang Diyos kapag hindi ka handa. But if you are ready, sabi rin sa verse 9, only do not rebel against the Lord, sabi ni Joshua and Caleb. And do not be afraid of the people of the land, because we will swallow them up. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. Ang kabilin-bilinan nila, huwag tayong magre-rebelde. So anong ginawa nila? They trust God. Yun ang mga ready to adapt the change. So now mga kapatid, sa ating situation in life ngayon, sabi ko nga, it's more than 3 months. Saan tayo dyan? Because we are adapting to change. This is the new normal. Panghawakan na natin, masanay na tayo. O ngayon, nandito tayo sa mahirap na stage, nandito tayo sa transition, handa na ba tayo dun sa new normal? O hanggang ngayon, baka hindi pa. O diba? May mga time nga ngayon na nalilimutan pa rin yung past. Like one time, merong isang establishment akong pupuntahan, may bibilin sana ako. Hinahanapan yung quarantine pass, nalimutan ko pala sa bahay. O nandito na ako sa bayan, kailangan ko pang bumalik ng bahay. Para lang doon, di ba? Parang ang hirap-hirap mag-adapt sa change. So ngayon, ready ka na ba? What if mag-extend pa ulit? What if mag-lockdown pa ulit? O narinig nyo ang balita dito sa atin, meron daw bagong positive galing abroad. Legit ba yung news? Parang legit yung news galing sa galing sa munisipyo. O ngayon, what if magpa-lockdown dito sa atin? Ay handa baga tayo? O diba? Are we ready to adapt or change? O magiging karakter natin ay kagaya ng mga Israelita? O doon tayo sa karakter ni Moses, Aaron, Joshua, Caleb. Saan tayo dyan mga kapatid? At ngayon nakita natin dito sa Numbers chapter 14 na kung papaanong sa Biblia pala, yung mga tao sa lumang tipan, nakaranas din ng ganitong new normal. Ngayon, puntahan natin yung ating sitwasyon sa ngayon. And speaking of transition, dito po tayo sa transition ng ating mensahe. Kasi yung living in a new normal, sabi ko nga, ang new normal ay hindi lang dito sa pandemic. Ang new normal, maraming klase yan. So ito yung mga tanong na maaring masagot ngayong araw. Ito yung mga tanong, why is adapting to change so hard? Bakit nga kaya ang hirap mag-adapt daw sa change? And how do we walk through these canyons of life? Na bakit kaya ganon? Na ang daming ups and downs. Paano ngayon tayo mabubuhay? Yung tipong, napag-usapan nga po namin pala sa sa Yapik last Friday. Gusto ko lang i-share yung aming naging sharing sa Yapik last Friday night sa aming Zoom meeting na talagang minsan, andito ka sa mahirap sitwasyon, sasabayan pa ng isa pa problema. Susundan na naman isang problema, hindi pa nga tapos. O ayan. How do we walk through these canyons of life? And why transitions can be so hard? Andito tayo sa stage ng transition, yung unti-unti, nag-a-adjust. So sana makatulong po itong ating mensahe ngayon. And as we try to answer these questions, tingnan po natin itong nasa next slide. Kasi ang new normal, it poses various challenges. So, ayan. Ito po yung mga various challenges sa ating new normal. So including but not limited to 3 things. 3 bagay. Ang una dyan ay yung theological questions. Next is emotional strain. And then yung practicalities. Let's talk about it one by one. Kasi ang new normal, ito yung various challenges talaga yan. Una ay yung tinatawag na theological questions. Kaya minsan may mga point in time sa buhay mo na parang question mong Lord, God, bakit ganito? Bakit sunod-sunod? Bakit sa amin nangyari ito? Di ba? Yung ganyan. May mga
theological questions talaga na parang kinu-question mo yung Panginoon. Questions can abound when trying to reconcile what we believe with our experience. Kapag parang hindi magtugma yung pinaniniwalaan mo sa Biblia at sa kung ano nangyayari. Yung tipong maaalala mo yung sinabi ng Biblia na magiging maayos ang iyong buhay, na ang plano ng Lord sa iyo ay to be prosperous, tapos naghihirap ka ngayon. Maku-question mo yung God, di ba? Na parang bakit ganun? Iba yung na-experience mo doon sa pinaniniwalaan mo. So, yan talaga po ang challenge ng new normal. At ito po yung isang bagay na gusto ko pong sabihin sa inyo. Kapag kinu-question natin ang Diyos, huwag natin siyang sisihin. Huwag natin siyang yung tipong babastusin. Yan siguro yung term. Huwag nating babastusin ng Panginoon. Siguro it's fine na magtanong ka ng kaunti. It's fine na medyo nagdududa. Ganun naman talaga siguro. Normal sa atin. But again, kasi as long as kino-question mo ang Lord, alam niyo something good about that? So again, we Christians see the good things behind bad things. Alam niyo something good kapag kino-question mo ang Lord? It means you are still connected with Him. That's something good, di ba? So another challenge ay yung tinatawag na emotional strain. Kasi sa normal, ito na kayo, nag-a-adjust ka, hindi ka sanay. And I've heard like a story na nangyari sa Antipolo. Merong magkasama pa kumakain almusal. Tapos biglang sumama ang pakiramdam ng babae. Dinala nung asawang lalaki sa ospital. At ang findings daw sa ospital, virus daw ng corona. Takot na takot yung mga tao sa ospital. And that day, kinremate yung babae. Kasi namatay sa ospital. Kinremate agad that day. Umuwi nga ng gabi, umiiyak. Bakit? Kayo nang umaga lang, magkasama kami ng asawa ko eh. Grabing change, di ba? Sa buhay natin ganun din. Sa new normal ganun din. Parang may biglang change na parang ang hirap-hirap tanggapin. And that is, nagbibigay sa atin ng another challenge. That's emotional strain. At sabi ko nga dun sa mga yapik, last Friday night, it's fine, okay lang na iiyak mo yan. It's fine to cry it out to the Lord. Talaga eh. Alam nyo, nung talaga nagpa-x-ray sa hospital si Mrs. Tapos, so lumabas yung plaka dun sa x-ray. Doktor, ako lang yung kinausap ng doktor eh. Tapos pinapaliwanag na, ganito, ganyan, hindi yan kayang i-treat dito, inirefer kami sa San Pablo. Tapos nung lalabas ako, kasi may inireseta, may mga kailangan akong bilhin, tinatawag ako ni Mrs. nasa wheelchair siya. May tinatanong siya, ano yun? Hindi ko kaagad nasabi eh, kung ano yung sinabi ng... Kasi hindi ko alam kung papakita. Paglabas ko ng pintuan nung emergency room, sumabog yung luha ko kasi feeling ko baka hindi niya rin kayanin yung news. Kasi nga, malay ba namin nakita namin doon sa x-ray room yung doon sa x-ray na fractured yung bone. Pero syempre, hindi naman namin alam how to interpret it. Pero nung sinabi ng doktor na ganito, ganyan, maselan, kaya pala sobrang sakit. Tapos, alam kong sakit na nga yung nararamdaman ng asawa ko. Pag sinabi ko pa yung sinabi ng doktor, baka masaktan siya. So, hindi ko sinabi. Tiniis ko muna. Paglabas ko, tumutuloy yung luha ko. Nakapila ako doon sa butika. Talaga hindi ko mapigilan eh. Lumuluha ako. So, nakita ko dun sa unahan ko, may bumibiling ale. Sobrang daming gamot na binibili. So sabi ko, hindi kaya napakalala naman ng sakit yata nito. At napakaraming binibiling gamot. Merong mga pang-maintenance pang gamot. Kahon-kahon ang binibili, banig-banig. So naisip ko, siguro mahirap ang sitwasyon namin. Pero itong taong to, baka mahirap din ang sitwasyon. Kasi nagbabayad na siya, 3,000 mahigit. So grabe naman to, bibili lang ng gamot, 1 billion, 3,000. Parang hindi pa yata ako nakaranas na bumili ng gamot. Halagang 3,000. So inisip ko na lang, kung masama man na nangyari sa amin, dito nga masama rin na nangyayari eh. At normal lang siguro yon. And again, I said, it's okay to cry it out to the Lord. Kasi pag naiiyak mo na yan, kaya nung sinabi ko kay Mrs., tapos natahimik kaming bigla. Wala kaming imikan, nagkakatinginan lang kami sa mata. Tapos parang nag-uusap kami sa mata. Yung alam yung parang kinukurot yung puso mo. Alam mo yung asawa mo, grabe yung nasasaktan. Tapos bad news pa yung dumating. But again, kapag naiiyak mo na pala sa Lord, yung relief, yung comfort, kaya ito sa pag-usapan namin, from 2 Corinthians chapter 1, sabi rin sa verse 3 to 5, na nararanasan natin yung mga ganong bagay, yung mga ganong sufferings, para makomfort tayo ng Lord. And then, tayo rin naman, makapag-comfort sa iba. At pag naiiyak mo na yan, grabe, yung relief. Di ba? Makakahinga ka ng maluwag. And yung emotional strain, it's part of the challenge ng new normal.
So masanay na tayo kung tayo nakakaranas ng hirap na sitwasyon ngayon, tapos madagdagan pa at mapatungan pa ng isa, talagang magkakaroon ng emotional strain. But again, meron tayong God. And isa pang challenge dyan ay yung tinatawag na practicalities. Practicalities. If you are not ready, like yung sa mga Israelites, di ba? They cried out. Yung emotional strain nga, humagulgul sila ng iyak. And even yung mga leaders, umiyak sila, but it's another kind of yung pag-iyak nila. And doon sa practicalities, kasi new is scary. Yung bago kasi, nakakatakot din yan. Like sila, yung bagong lugar na pupuntahan natin, nakakatakot. Puro higante pa lang makakalaban natin. And if you're not careful, we make unfair comparisons between the known past and the unfamiliar present. Kapag pala hindi ka ready, nagkakaroon at hindi ka careful, nagkakaroon ka ng unfair comparisons dun sa nakasanayan mo na from the past at dun sa unfamiliar present. Kaya anong sabi ng mga Israelites? Dahil hindi pa sila ready and they are not so careful, ang gusto nila, bumalik pa sa Egypt. Nalimutan na ba nila na si Egypt ay mga alipin sila? Nalimutan na ba nila na si Egypt mamamatay din sila? Di ba? So, ganun pala ang nangyayari. So, in practicalities, tingnan natin mabuti. How do we move forward? Diba? Ngayon, mag-move forward ka, na-lockdown sandali, nawala ng trabaho ang karamihan, paano ka ngayon mag-forward? Mananatili ka na lang ba? Lagi mo na naman titingnan yung past na buti pa noon, samantalang ngayon, ganito, ganyan, ang hirap-hirap. So ngayon, kapag nagkaroon ka ng unfair comparisons, lalong bibigat. Diba? So yung mga challenges na yan, it's part of our new normal. So now, after these challenges, lalong tumitindi po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Yun yung something good sa mga mananampalataya. Meron tayong mga theological questions, may mga emotional strains, at pagdating sa practicality, sometimes we're not sure, we're not certain how to move forward. But then again, mas lalong tumitibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. So now, pumunta po tayo sa ating application. What is the suggested actions? Ngayon nakita natin na yung mga tao sa Biblia dumanas ng new normal. May mga hindi handa, merong mga handa. At ito, alam nyo, nangyari dun sa 10 na nag-report ng bad, na nag-report ng negative, lahat sila namatay. Ituloy nyo po ang pagbasa sa chapter 14, lahat ng 10 namatay. At alam nyo, nangyari dun sa 2 positive ang report, hindi positive sa COVID positive ang report, sina Joshua and Caleb, they prosper. Si Joshua ang sumunod na leader kay Moses, di ba? Tapos si Caleb ang advisor. O imagine, naging great leaders yung dalawa. At sila yung nagkaroon ng maayos na lupain doon sa lupang Kanaan. Di ba? Yung promised land na ibinigay ng Lord. So, for our application, anong suggested action ngayon? And so what? Nakita natin, ganun pala sa Bible. Anong nangyari? May mga, may new normal na pala noon. At ngayon, tayo pala ay, ang dami talaga palang challenges ng new normal. So, number 1, we have to view our new normal as a matter of stewardship. So, ito po yung aplikasyon. We have to view this new normal as a matter of stewardship. Kasi ang question dito, halimbawa, bakit magkakaiba ng dinaranas na problema? Bakit magkakaiba ng sinasalong blessings? Alam naman natin, di ba, naalala niyo yung sa Matthew 25, yung 14 to 30, na merong Panginoon na nagbigay ng talent, di ba? Tapos umalis yung Panginoon, pagbalik, hinahanapan niyo yung mga servant. Yung isa na doble, yung isa na doble, yung isa ganun pa rin. Anong sabi? Tamad, hindi ka mabuting katiwala. And it's not just a matter of wealth. Ang pinagkakatiwala sa atin, it's more than that. Bakit nga po pala tayo binibigyan ng iba't ibang klaseng pagsubok? Bakit yung iba ay ang lalaki, ang bibigat? Kasi it's a matter of stewardship. Yan po ang buhay natin. Ang new normal, ang buhay natin sa new normal, it's a matter of stewardship. Ang binibigay sa iyo ng Diyos, siyempre, yung kakayanin mo. Anong sabi ng 1 Corinthians 10:13? Na walang pagsubok na ibinibigay ng Diyos sa tao na hindi niya makakayanan. Diba? Pagkas ang Diyos ay gumagawa ng paraan para mapagtagumpayan ito. Kaya, kung ikaw ay nagdaranas ng sobrang bigat ng mga problema, siguradong kaya mo yan. Kaya sa iyo yan nangyari, kaya mo yan. Diba? Yun po yung maganda. We have to view our new normal as a matter of stewardship. Like what I've said dun sa 2 Corinthians, diba? Na kino-comfort ka naman ng Lord.
Para nang sa gayon, ikaw din naman ay makapag-comfort sa iba. So yung mga experiences mo, pwede mong ibahagi sa iba. Halimbawa, pinagdaanan mo na yung bagay na ito, tapos nakikita mo sa kakilala mo. Mapapayuhan mo ngayon siya ng maganda. Na-experience mo na yun eh. Diba? So it's a matter of stewardship. O bakit hindi ako binibigyan ni Lord ng sobrang daming blessings? Ba't hindi niya ako binibigyan ng limpak-limpak na salapi? Eh baka hindi mo kayang anong Tagalog sa stewardship? Baka hindi ka maayos na katiwala. Diba? Siyempre, mapagkakatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka rin sa malaki, sabi ng Biblia. Eh kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit, baka hindi ka rin mapagkatiwalaan doon sa malaki. So, let us view our new normal as a matter of stewardship. Point number 2, we have to think biblically and accurately. Biblically kasi, ang norm pa rin po natin is the Bible. Magkaroon man ng new normal, our norm is still the Bible. Yung word of truth, yung word of God. May mga lumalabas na mga guidelines, siyempre dapat sumunod tayo. Kasi ang turo ng Bible ay magpasakop tayo sa authority, di ba? Sa ating gobyerno. So susunod tayo. So think biblically and accurately. O ngayon, kung may nakita naman tayo sa mga guidelines na yan, na para bang naaapakan naman yung guidelines ng Bible, think accurately. Bakit susundin mo kung alam mo namang mali? Di ba? Kaya kinakailangan matuto talaga tayong sumunod. Di ba? Yung social distancing, ganun talaga. Yung mga mahal mo sa buhay na dating palagi mong kasalamuha, yung mga relatives, ngayon medyo hiwa-hiwalay muna. Ito pa, isa, kung merong social distancing, palagay ko, dapat meron ding social media distancing. Alam niyo kung bakit? Kasi sa panahon ngayon, sa new normal, parang normal na talagang ginagamit nating platform, madalas ay ang media. Yung social media, madalas natin ginagamit yan. Normal na ngayon yan sa karamihan ng transaction. Yan ang ginagamit natin ngayon. Kaya lang, maganda, magkaroon din tayo ng social media distancing. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan sa sobrang babad dyan sa social media, nababiolate naman yung standard ng Bible. Di ba? May mga time dyan na pumapatol tayo sa away ng may away. Pumapatol tayo sa mga fake news. Click dito, click dyan. Yung tipong nag-away kayo, ipopost mo pa. Again, social media is not the always perfect platform. Yung iba, pag may reklamo, sumbong agad. Kasi pag daw sa social media nagsumbong, pag sa social media nagpost, ina-actionan agad. But again, social media is not always the perfect platform. It's not always the right platform. Baka hindi mo na kailangang i-post pa. Mga tao ngayon, konting kibot, post agad. Diba? So we have to think biblically and accurately about the past and the present. Mahirap kasi yung magkaroon ka ng unfair, sabi ko kanina, yung unfair comparison. Kasi nga, we don't know what the future holds. Parang naikukumpara mo na agad yung dati, okay dati, maayos naman dati, di ba? Buti pa dati, yung mga ganyan, mahirap. So we have to think biblically and accurately. So again, cultivate gratitude for the past and present good gifts. Mas maganda, ipagpasalamat mong pareho yung ating past and present good gifts rather than demand them or harbor them, or harbor resentment for them dito sa ating present. Ang hirap naman nung ganun. Yung hahanapan mo pa ng hahanapan yung hinahanap mo yung lumipas na. Diba? So again, transitions take time. So we have to think biblically and accurately. Magbasa tayo ng Bible para pagdating doon sa tinatawag nating transition, though it's a hard stage, makukondisyon yung sarili natin na palagi tayong nare-remind ng Bible na meron tayong Lord. Amen po ba? Maaari bang palakpakan po natin ang Panginoon? At isa pang bagay, panghuling bagay for our application, another suggested action, ito yung pinakamaganda dyan, to remember the life of Christ. Ating new normal, talagang mahirap. Wala namang dumanas ng new normal na hindi siguro nahirapan. Ewan ko, kung meron mang hindi nahirapan, i-share nyo sa amin kung bakit kayo hindi nahihirapan dito sa new normal na ito. But I believe, karamihan sa atin, kung hindi man lahat, karamihan, ay talagang nahihirapan sa new normal. But again, remember the life of Christ. Anong ginawa ng Panginoon? You see how foreign, how uncomfortable,
and how disorienting it must have been for the Son of God to become man. Napaka-uncomfortable yun. Yung Diyos ka, ang ganda ng lagay mo doon sa langit, bababa ka dito sa lupa. How disorienting it is, di ba? To harbor the weight of our sin and subsequently face His Father's rejection on our behalf. Imagine yung Panginoong Jesus, okay siya dun eh. Diyos siya. Bumaba siya dito sa lupa, tinanggap niya yung mga sakit na nararanasan ng tao. Naranasan niya yun eh. Dahil nagkataon-tao ang ating Panginoong Jesus. Yung kasalanan na hindi kanya, inako niya. Di ba? Anong sabi doon sa Isaiah 53, yung sa 1 to 12? Di ba? Ang sabi ron, na siya yung tumanggap ng weight of our sin. At siya rin yung humarap doon sa rejection from the Father. Kasi yung sin, nire-reject ng God yung sin. Pero siya ang tumanggap noon. Ano sabi nung Philippians 2, 5 to 8? Gusto ko pong basahin yung sa Pilipos 2. Sa chapter 2, verse 5 to 8. Sabi po dito, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in the very nature God, Diyos siya ha, did not consider equality with God something to be grasped. Equal siya sa Diyos, pero pinili niya na hindi maging equal sa Diyos. Kasi ang mga tao ay talagang di ba? Naging kapareho siya ng tao. But made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. So remember the life of Christ and remember His death. Namatay siya para sa iyo. Yung new normal, kung mahirap man yan, ay napakahirap sa Panginoong Hesus yung dinanas niya. Mas mahirap siguro yung dinanas ng Panginoon. Kasi ang normal para sa Diyos, may buhay bilang Diyos. Mabuhay na may kapangyarihan. Mabuhay na na itinataas. Pero nung ibinaba niya ang kanyang sarili, gaya ng mga tao, nahirapan siya, namatay siya sa krus. At yung muli niyang pagkabuhay, yun yung pinangahawakan po natin. Yun yung kaligtasan na pinangahawakan po natin. So again, remember the life of Christ. So let's pursue godliness. So for that, mga kapatid, tayo ay nabubuhay sa new normal. So again, it's a matter of stewardship. Think biblically and accurately. And remember the life of Christ. At puntaan po natin ang ating conclusion. Para po sa ating pagtatapos, conclusion, sabi rito, our life needs to be foundationally based on the person and work of Christ. Kailangan na andon ang pundasyon ng buhay natin sa ating Panginoon. Kasi siya mismo dumanas ng ganitong klaseng new normal. Siya mismo dumanas ng sobrang paghihirap, sunod-sunod, sabay-sabay. At tayo, kung tayo dumaranas sa ngayon, ilaan natin ang ating buhay para sa Panginoon. So it's about gradually holding more and more tightly to identity in Christ. Mas pangahawakan natin yung identity natin as Christians sa ating Panginoon. Tapos, dahan-dahan ka ngayong bibitaw dun sa mga good gifts ng Lord. Sa relationships, sa wealth, sa health, di ba? Dun sa ating mga routines, iiwanan mo na yung saglit nandun na tayo sa transition of life. Kasi nung tayo ay naniwala sa Panginoon, mas pinangahawakan na natin yung ibinigay sa atin ng Diyos na kaligtasan. Hindi na yan masyado, yung mga relationship kasi, talagang sa panahon ngayon, nakita nyo naman, kahit gustong-gusto mong bisitahin yung iyong relative, hindi mo magawa. Kasi nga, bawal yung mga mass gathering, bawal yung mga kumpulan, o yung health natin ngayon, mas naging conscious na tayo. Ang daming adjustment. Marami ka nang dinagdag, marami ka ring babawasin. Diba? Yung pagdating dyan sa pananalapi, hindi ka na dyan mas dapat humawak. Mas kailangan natin panghawakan yung ating Panginoon. At yung mga routines natin, kung hindi na natin nagagawa ng maayos, kagaya ng dati, okay lang yan. As long as mas nakahawak tayo sa ating Panginoon. Tuloy natin ang ating conclusion. Ayan, isa pang slide po for our conclusion. Sometimes, new can be desired and exciting. But other times, it's not. Minsan, ang bago talaga, parang nakaka-excite yun no? Meron kang bagong sapatos, meron kang bagong damit, merong bagong miyembro ng pamilya, nakaka-excite. Pero hindi pala lahat ng bago exciting, Ayan, so,
day-to-day living can be a roller coaster of pining for the past. Parang roller coaster pala yan. Na binabalik-balikan mo yung nakaraan na parang ang hirap-hirap noon. Or sabi nito, trying to live in an unfamiliar present. Ano yung day-to-day living natin ngayon sa new normal, namumuhay kayo talagang unfamiliar. Parang unfamiliar na yung present. Na minsan masasalubong mo nga yung taong kilala mo. Parang hindi siya familiar. Bakit? Nakatakip yung mukha. Nakita niyo sa TV, yung dalawang tricycle driver nagsuntukan. Pagdating sa presinto, nagkasorehan agad. Nung natanggal yung face mask, magkumpare pala. Di ba? Very unfamiliar present, and we are looking towards eternity. Yun po yung maganda. Ang day-to-day living natin, once we are ready for the transition and we are adapting to change, na alam natin merong good promise ang Panginoon, hahawak tayo sa Panginoon, looking for the future, na alam natin magiging maayos pa rin ang lahat. Though maaring hindi na bumalik yung dati, dahil new normal na nga, masasanay din tayo. At alam natin, mabuti pa rin ito dahil ito ay nanggaling sa Panginoon. God bless po.